manufacturer sa gitna ng POV modernization program. Gaya na lang itong jeepney na nakikita nyo sa aking likuran na ang gumawa nito, dinayo pa namin dito sa Laurel, Batangas. 26 seaters at pwedeng tumayo ang 10 tao. Ang pinto, automatic na nagbubukas. At komportabling makakaupo raw ang mga senior citizen at persons with disability. Sumunod din ito sa Philippine National Standard pagdating sa laki at sukat ng jeep. Pero ang estilo, forma at disenyo, very Pinoy pa rin. Ang modernized jeepney na ito ay gawa ng isang jeepney manufacturer sa Batangas. Mas maganda ito kaysa itong una sa mga jeep natin. Dahil ito maniwalas, mataas ang bubong, hindi ka nakayuko pag nasakay. Itong jeep na ito, kasalukuyan ng bumabiyahe sa Batangas. Maaliwalas itong jeep, ayos yung headroom, komportable yung mga upuan, malambot. Depende na sa may-ari kung paano niya i-customize itong jeep. Dahil pwede niya itong palagyan ng aircon, pwede niya palagyan ng dashcam at ng CCTV. Pero itong jeep na ito, wala nang aircon, pero lahat namang tayo pasahero, naka-electric na siya. Dito sa Laurel, napaka-ayos lang ito dahil ng malamig dito eh. Ang katawan ng modernized jeepney ni Mang June ay nakakahalaga ng 650,000 pesos at posibleng umabot sa 1.3 million pesos depende sa ilalagay na makina. Mas mababa ang presyo nito sa modern jeepney units na balak angkatin mula China na nasa 2.6 million pesos. Kaya may ilang mambabatas na isinusulong na suportahan ang gawa ng mga local jeepney manufacturer. Hindi naman daw makikialam ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung anong tatak at modelo ng jeepney ang kukunin. Sa kasalukuyan, nasa 70% na ang prangkisa sa buong bansa para sa PUV Modernization Program ayon sa Department of Transportation. Live mula dito sa Laurel, Batangas, ako si J.M. Encinas at yan ang kwentong kalyeng dapat alam mo. Happy weekend and welcome back, Kuya Kim.